Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga dito po sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Araw po tayo ngayon ng linggo, ika-10 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Hayaan ho natin na ngayong araw dahil niloob ng Panginoon na tayo ay pagkalooban pa ng buhay, maglaan tayo ng oras na siya ay pag-ukulan ho natin ng espesyal na oras. Hindi naman ho puro sa atin. Simulan natin ang ating umaga na nakikipag-usap sa Panginoong Diyos. At maya-maya pagka nakapag-almusal na tayo at nagawa ng ilang bagay, maglano tayo bilang isang pamilya, sama-samang pumunta ng bahay-sambahan o lugar sambahan o simbahan upang ang isang pamilya mula sa tatay, nanay, mga anak ay sama-samang mag-ukol, maglaan ng oras na talagang para lang sa Diyos. Wag ho natin sanang kasanayan na kapag araw ng para sa Panginoon ay kung kailan ito para sa Panginoon, saka naman ang mga tao magmumol, ang mga tao nandoon sa sabungan, nandoon sa sugalan, nandoon sa beach, naglilibang at kung ano-ano pang mga fellowship na hindi naman para sa Panginoon. Kaya hayaan natin ang araw na ito, lalo na nga po kinukuha na ng Panginoon ang ating atensyon. Lagi ko nga pong sinasabi, ito pong mga nangyayari sa ating mundong ginagalawan sa iba't ibang panig, malawakan, pandaigdigang mga kalamidad. Hindi po ito ordinaryo, mga minamahal kong mga tagapakinig. Hindi ito ordinaryo, sabihin ko po sa inyo. Ito po ay boses ng Diyos para kinukuha niya na po ang atensyon ng tao. Kaya wag tayong magsayang ng oras dahil tayo po ay nasa panahong ang Panginoon ay Kanya na pong ipinaparamdam, ipinapakita sa ating mga tao na Kanyang nilikha na tayo, ang tao po talaga ay magseryoso. Wag tayo magtago sa likod ng relihiyon. Magseryoso tayo sa Panginoong Diyos. Wag nating gawing taguan ng relihiyon at pagkatapos gagawa ng mga laban sa Diyos. Kaya ito ang panahon na magseryoso ang tao sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Magandang umaga kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din kay Sir Luis R. San Jose Jr. Magandang umaga kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido at kay Sir Lauro San Jose. So tuloy-tuloy tayo. Simulan natin ang umagang ito sa pakikipag-usap sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na muli po ninyong kaloob sa amin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat na sa araw na ito, bibigyan po ninyo kami muli ng panibagong kalakasan, lakas ng pananalig, tatag ng loob, upang kung anuman ang aming kakaharaping mga hahamon sa aming pananampalataya, mga hamon ng buhay, ito ay kakayanin naming
malampasan, makayanang mapagtagumpayan dahil sa iyong awa, dahil sa iyong biyaya. Ngayong umaga sa aming sama-samang pakikinig, pag-aaral, pagbabasa ng iyong mga aral, ng iyong banal na salita, hayaan po ninyo na ang banal mong Espiritu ay kausapin kami sa napaka-personal na kaparaanan. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming pagpapasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tuloy na ho tayo at ngayong umaga, ang aking babasahin ay manggagaling po rito sa aklat ng Judas. Hindi ito yung Judas na naghudas sa Panginoon. Okay? Ito yung Judas na lingkod ng Panginoon sa Kristo na kapatid po ni Santiago. So, isang kabanata lamang ito at babasahin ko po ang talatang 3 hanggang talatang 4. Ganito po ang nasusulat. Mga minamahal kong mga kapatid, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napag-alaman kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Hesukristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan para sa kanila. Ang Diyos po ang siyang magpala ng ating pusong pagtatamna ng kanyang banal na salita. Ngayon pong umaga, dito sa kababasa lang ho nating bahagi sa banal na kasulatan mula sa Jude, verse 1 to verses 3 to 4. Ano po? Yes po, 3 to 4. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatan kong wastong pakikipaglaban sa pananampalataya. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Wastong pakikipaglaban sa pananampalataya. At bago ko po talakayin ang laman ng ating devotional message, gusto ko lang po kayong bigyan ng kaunti na background o konteksto sa likod ng dalawang talatang ito o sa kabuuan ng chapter ng Jude. Ito po yung pangyayari noong araw sa panahon ng mga naunang mananampalataya na sila po ay dumadaan sa, katulad din natin ngayon, dumadaan sa mga pag-uusig, yung bang tinutuya-tuya sila ng mga tao dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At nung mga panahon na yun, mayroon ding mga bagong, alam nyo, yung mga bagong sekta ng kanilang panahon. At ang ilan sa mga ito ay pumapasok sa totoong iglesia ng Panginoon. Kumbaga, ang layunin ng kanilang pagpasok sa iglesia ng Panginoon ay para baluktutin, mangaral ng mali, iligaw ang tao sa kanilang tamang pananampalataya. Ganun ang kanilang layunin. Kaya ang kalagayan po ng ating mga kapwa mananampalataya noong panahon na yon ay nalalagay sa balag ng alanganin. Samantalang, tinanggap na po nila ang kaligtasan dahil po sa natapos
na pagliligtas ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatamasa na po nila yon hanggang sa ating panahon ngayon. Sa lahat po ng kumilala, tumanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas natin, actually, wala pa tayo sa langit, tinatamasa na natin ang kaligtasang ito. Pinaramdam na ng Panginoon sa atin ang kanyang awa, ang kanyang kagandahang loob. Kaya nga lang, dito sa ating pag-aaralan, si St. Jude ay nanawagan. Ano ang kanyang panawagan? Ang kanyang panawagan, ipaglaban o panindigan ang tamang pananampalataya. Sapagkat nung panahon na yon, may mga ilan sa mga kumikilala sa Panginoong Kristo, kaya lang nadadaig na sila ng takot, nadadaig na sila ng o kaya naliligaw sila ng paniniwala kasi nga may mga nakapasok ng mga baluktot na mga mangangaral. So nililigaw nila yung mga tao mananampalataya ng Panginoong Kristo para ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo ay maalis, mawala at mailipat ito doon sa nagtuturo ng mali. Ganun po yon. So ngayon, pag-aaralan po natin, ano po ang wastong pakikipaglaban o wastong pamamaraan o kaya biblical na paraan, paano kaya natin paninindigan ang ating pananampalataya? Ito po ba ay nangangahulugan na wala na tayong ibang gagawin kundi makipagmagalingan, makipagdebate, makipag-away sa ibang sekta o mga relihiyon? Ganun po ba ang gagawin? Hindi po. Paano natin maipapakita na tayo ay naninindigan sa ating pananampalataya, pero lilinawin ko, ang pananampalatayang ito ay sa Panginoong Hesukristo. Hindi pananampalataya sa kung ano ang kinagisnan nating paniniwala na hindi naman nasasalig sa talagang tunay na turo ng Panginoong Kristo. Ito yung pananampalataya na nakatuon, nakapokus, nakasentro sa totoong magliligtas sa atin. Walang iba ang Panginoong Hesukristo. Simulan na ho natin. Paano tayo makakapanindigan ng tama? Una, mabuhay tayo sa pananampalataya. Okay? Uulitin ko, lilinawin ko, itong sinasabi nating mabuhay sa pananampalataya, ito yung klase ng buhay na kahit mahirap ang mga pinagdadaanan sa buhay, kahit may mga panahon na parang hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo o ang panalangin natin, hindi mapuputol ang ating pagkilala na mayroong isang soberanong Diyos na nakakaalam sa lahat. Yung bang mabuhay tayo sa pananampalataya na hindi tayo dependent sa kung ano ang magagawa natin. Na hindi tayo dependent sa kung ano ang magagawa ng iba na tulong para sa atin. Ito yung klase ng pananampalataya na mayroong malalim talagang kaugnayan, pagtitiwala sa Panginoong Diyos. O kaya, may mga panahon kasi sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng mananampalatayang Kristiyano, yung nawawala ng pananampalataya. Kaya nanawagan si Apostol Judas na ang sabi niya, mapanindigan ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoong Kristo. Huwag niyong hayaan na itong mga taong ito na umuusig sa inyo, nananakit sa inyo, ang maging dahilan para maputol, masira at tuluyang mawala ang inyong tamang pananampalataya sa nagpapasakdal nito. Naalala ko nga po sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kung may Biblia kayo ngayong katabi, pwede ho ninyong basahin. Sa Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 2. Na nagsasabing, ituon natin ang ating paningin kay Jesus
na pinagmulan at nagpapasakdal ng ating pananampalataya sa pinababaw na Tagalog. O kaya, ang unang paraan, tamang paraan, biblical na paraan, makadiyos na paraan, kung paano tayo makakapanindigan ng wasto sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo. Mabuhay tayo sa pananampalataya kahit na sinusubok ito ng mga sitwasyon, ng mga pangyayari, ng sakit, kahirapan, kalamidad, trahedya, kung ano-ano pa. Kailangan pong manatili ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya yan ang unang paraan, mabuhay na may pananampalataya sa Panginoon. Ang mahirap kasi, pag nabubuhay na ang tao, na ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang saligan ng katatagan at probisyon ay yung mga bagay na mayroon siya at siya mismo, tayo mismo. Mahirap yun. Ano yun? Ang tawag doon ay spiritual na kayabangan. Talagang ang tao nagmamataas na sa kanyang sarili. Alam niyo ba kung bakit isa sa nagtulak kay St. Jude na isulat ito? Kasi nga, itong panahon nila, sa panahong ito na kanyang isinulat ito, nabubuhay po ang mga mananampalatayang Kristiyano na napapaligiran ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. At hindi naman nulingid sa atin. Kahit sa ating modernong panahon, may mga nabubuhay ngayon sa ating mundong ginagalawan na kung tawagin ay mga atheist, mga hindi naniniwala sa Diyos, mga ateista, mga satanista, o hindi ba? Nangyayari yan sa ating modernong panahon. May mga nagsulputan ngayong mga sugo ng demonyo, mga ngaral na nagtatago sa anyong tupa, pero yun pala ay mga lubo na ang layunin ng kanilang pangangaral hindi lamang magkapera, kundi isa sa pinakalayunin ng kanilang pangangaral ay iligaw ang mga taong may tamang pananampalataya na nasasalig sa Panginoong Kristo. Kaya ito ang pinaka-reason talaga dito. Kaya ang una nating magagawa, mabuhay na may pananampalataya. But again, sa Panginoong Hesukristo, hindi kung kanino man. Okay? Pangalawa, paano natin maipapakita na tayo ay may paninindigan o kaya naninindigan sa ating tamang pananampalataya sa Panginoong Kristo? Una, mabuhay na may pananampalataya. Pangalawa, manatili sa tamang pananampalataya. Manatili, meaning, kahit ano ang ialok sa iyo, kasi ginagawa yan ng mga baluktot na mga relihiyon sa ating panahon. Susuhulan ng mga tao ng pera para lamang umanib sa kanila. Ganun ang ginagawa. Prangkahan na po ito. Kaya manatili po tayo sa pananampalataya kahit na ang buhay natin marahil mahirap, kahit ang kalagayan natin o estado sa buhay ay isang kahig, isang tuka, pero wag po tayong matutokso na tumanggap ng suhol para lamang umanib sa isang relihiyon na sa dako pa roon dadalhin ka sa impyerno. Hindi totoo na lahat ng relihiyon papunta sa Diyos o daan sa Diyos. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Mayroong nagpahayag na ganyan, isang mataas na leader ng kilalang relihiyon. Lahat daw ng daan papunta sa Diyos. Hindi yan totoo. Ebidensya lamang na wala siyang alam sa banal na kasulatan. May mga relihiyon po ngayon, mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig, na imbis ilapit ka sa Diyos, ililigaw ka. Kaya hindi tama na lahat ng relihiyon papunta sa Diyos. Ang nagsasabi niyan, walang alam sa Biblia. May tama lamang na daan papunta sa Diyos, hindi relihiyon. Alam niyo po ba yon? Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, Talatang 6. Ang sabi ng Panginoon Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, walang makapupunta sa kanyang Ama kundi sa pamamagitan niya.
Oh, kaya kung may mga reliyon ngayon na wala ng ibang ginawa, kundi ibida ang kanyang sarili at ang kanyang reliyon, hindi yan sa Diyos. Mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya manatili po tayo sa tamang pananampalataya. Kanino? Pananampalataya kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ang tanong, bakit? Sapagkat sinasabi po ng Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, basahin po ninyo kung may katabi kayong Biblia, sinasabi dyan, sa pinababaw na Tagalog, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao. O kaya, manatili tayo sa tamang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Ang tanong, bakit? Sapagkat siya lang ang kaligtasan. Siya ang daan ng kaligtasan. Huwag tayong magtitiwala, huwag tayong tatawag, huwag tayong mananalangin, huwag tayong luluhod sa iba nating inaakalang daan ng kaligtasan. No, isa lang ang daan ng kaligtasan. Walang iba, ang Panginoong Kristo. Bakit? Siya bagang nagbayad ng ating kasalanan. Siyang namatay para tubusin ang ating kaluluwa na sana'y papunta ng impyerno. Tapos tatawag-tawag ka sa iba na mga Diyos-Diyusan. O, tanda yan ng kamangmangan. Ibig sabihin, hindi natin, pag ginagawa yan ng tao, wala siyang alam sa mga tunay na aral ng Panginoon para ang isang tao maligtas. O, dalawa lang ang ibibigay ko sa inyo ngayong umaga. Kasi ang pinag-aaralan natin, tamang paninindigan sa pananampalataya. O, ngayon, paano natin paninindigan ang ating pananampalataya sa totoo at tunay na Diyos? O una, mabuhay na may pananampalataya. Na kahit mahirap ang pinagdadaanan, sige lang, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kahit may mga kalamidad, sige lang, manampalataya lang tayo sa Panginoon because God is in control. May mga bagay sa buhay ng tao, hindi nating kontrolado. Pero, hanggat tayo nabubuhay na may pananampalataya, ang mga imposible, pwedeng posible, maging posible, sapagkat walang imposible sa Panginoon. Naalala ko nga po ang isang bahagi ng banal na kasulatan. Kung may Biblia kayo ngayong katabi, pwede ho ninyong basahin. Hebreo Kabanatang 10, talatang 35, na nagsasabing, huwag niyong hayaang mawala ang inyong pananampalataya, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala, sa pinababaw na Tagalog. O, kaya napakahalaga ang mabuhay na may pananampalataya. Nakikipagdebate ka nga, nakikipag-away ka pa sa ngalan ng iyong relihiyon. Hindi ka naman nabubuhay na may pananampalataya sa Diyos. Anong silbi niyan? O, pangalawa, manatili sa pananampalataya. Kahit ano ang mangyari, wag po tayong bibitaw. Kumbaga, nasa kamay na tayo ngayon ng Diyos, nandito tayo sa kanyang kamay. Hindi ka mapapahamak hanggat nasa kamay ka ng Panginoon. Liban kung tumalon ka dyan. Mula dyan sa kamay ng Panginoon, tumalon ka. Ikaw na rin ang humanap ng ikakapahamak mo. Ganun bagang ginagawa ng nakararami? Nasa kamay na ng Panginoon, tatalon pa. Sino bang may kasalanan? Kaya ngayong umaga, ito ay magsilbing paalaala sa atin na tigilan na natin ang kayabangan, yung pagmamayabang, wala nang ginawa, mag-away-away, magdebate, Biblia ang pinag-uusapan. Ang dapat nating gawin na bilang ebidensya o patunay na tayo ay may tamang pananampalataya, mabuhay tayong laging sumasampalataya sa Panginoon. Bakit? Ano ang kahalagahan nito? Basahin niyo po ngayon. Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, talatang 47. Anong sinasabi diyan? Sabi ng Panginoon Kristo, tandaan ninyo, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya napaka-grabe ang reward ng nabubuhay na may pananampalataya sa tunay na Diyos. May reward pala hindi natin alam kung gaano ka-eksakto yung reward na yon. Pero pag sinabi naman nating reward, maganda yan, di ba? At manggagaling pa pati sa Panginoon yung gantimpala. Kanino ibibigay? Yung may pananampalataya sa Kanya. Okay? Pangalawa, manatili sa pananampalataya.
Mga kaibigan, mga minamahal ko mga tagapakinig, nabubuhay tayo ngayon sa isang panahong kritikal. Na kahit nga pananampalataya, kapag hindi ito pinanindigan, pwede itong mawala't mawasak. Lalo na nga't may mga ahente si Satanas na sinugo sa lahat ng panig ng sanlibutan para mandaya, para bago bumalik ang Panginoon Kristo, marami siyang mailigaw, marami siyang madaya. At yan ang nangyayari sa ating panahon. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig, hanggang dito na lamang. Sana'y magbigay ito sa atin ng paalaala. Okay po, mabuhay tayong may pananampalataya at manatili sa tamang pananampalataya, sa tamang source ng pananampalataya. Walang iba ang Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa paalaala po ng iyong mga aral ngayon pong umaga. Tulungan po ninyo kami na kahit mahirap ang minsan ang pinagdadaanan sa buhay, manatili kaming nananampalataya sa iyo. Sapagkat wala naman po kaming magagawa kung kami ay mananampalataya sa aming mga sarili. Tulungan nyo kaming manatili hanggang wakas sa pananampalataya sa iyo, sapagkat kakamtin po namin ang dakilang gantimpala kung kami ay hindi susuko sa tamang pananampalataya sa iyo. Salamat po, pagpalain nyo ang lahat ng nakinig, nanood, at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming pasasalamat sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo, sa technical side, si Sir Director Ariel Camarute. Susunod na po ang programa po ni Sir Oka Esmenda. Beautiful Sunday.